Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kasama natin na mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon po ay kapistahan ng Santo Niño at hindi lingid sa inyong kaalaman, ito ay ito ang pinakamatandang larawan ng Panginoong Hesukristo na ating ipinagpipiesta dito sa Pilipinas. Kaya ang ating Pasko extended hanggang ngayon. Pero ininyo ang Quiapo ay nagprosesyon na ng Nazareno, tayo ay nagsasanto ninyo pa lamang. Kaya meron kang mga taga Cebu dito, mga taga Cebu, walang taga Bisaya, wala, umuwi lahat sa Cebu, nagsisinulog. Mga minamahal, isa sa mga kilalang larawan ng Panginoon, ang Santo Niño, ang batang si Jesus. Taas ang kamay ng may mga Santo Niño sa bahay. Marami. May iba pang may dalang Santo Niño. Yung Santo Niño nyo sa bahay, punasan nyo man lamang ng gabok, ha? Kahit ngayong pesta lamang niya. Kahit sa sunod na uling taon ninyo pansinin. Sakit natin yan maraming mga santo, naka-display lamang. Marami sa atin ang abala sa pagbibihis ng Santo Niño. Nakita kayo ng damit pang pulis sa palengke, isusuot sa Santo Niño. Kita ng bagong sando na pinagliitan ng inyong mga apo, isusuot sa Santo Niño. Kaya nakakalito na ang Santo Niño ginagawa ninyo mga Barbie, binibihisan ninyo kung ano-ano. O ang iba naman, katulad sa pandakan o kaya sa tondo, talagang ipinagpuprosesyon, ginagayakan ng magaganda ang mga karosa, ginagastusan, parangal sa Santo Niño. O katulad nga ng nangyayari, sabi ko sa inyo, ng mga taga Cebu o taga Romblon, nagsisinulog, talagang isinasayaw ang Santo Niño. Yung tipong mahilo-hilo na ang Santo Niño, sayaw-sayaw pa rin. Mga minamahal, sa ilalim nitong mga pagbibihis, pagpuprosesyon, pagpipiesta, pagsasayaw, sana hindi po tayo maiwan sa mga ganitong gawain. Sapagkat ang Santo Niño, hindi lamang iyan pinagpipiesta, hindi lamang iyan binibihisan, hindi lamang iyan isinasayaw. Ang Santo Niño, unang-una, dapat ay tinutularan. Ang kanyang halimbawa dapat isinasabuhay. Ang kanyang mga ugali dapat ginagaya natin. Yun ang tunay na pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. Ay paano natin tutularan ng Santo Niño? Yun yung sinasabi ng mabuting balita ngayon. Gusto mong makatulad sa Santo Niño, sa batang si Jesus? Dapat mayroon kang puso at ugaling tulad ng sa bata. Nakakatuwa, ang daming mga bata ngayon. Diga? Ay, Father, paano kami? Matanda na kami. Ay, sabi ng mabuting balita, hanggat wala kang puso at ugaling tulad ng sa bata, hindi ka pwedeng pagharian ng Diyos. Ibig sabihin ba ang mga pinaghaharian lang ng Diyos ay ang mga bata? Hindi po. Ang lahat ng tao na may pusong tulad ng sa bata. Ay ano ba yung pusong tulad ng sa bata? 3 bagay na ating palalalimin. Ang mga bata, mapagpatawad, masunurin, masayahin. Hindi ko naiintindihan hanggang ngayon, kasama ako doon, kung bakit habang tayo lumalaki, nawawala ang ating ugaling tulad ng sa bata. Iba ho yung isip bata, ha? Iba yon. Iba rin yung nagbabata-bataan. Iba rin yon. Ang sinasabi ng Panginoon, gusto mong pagharian ka niya, dapat ikay may puso tulad ng bata. Ang una nga, ang bata mapagpatawad. Napapansin ka ninyo yung mga anak o mga apo, pagka nasa laruan sa labas, tas uuwi yan, umiiyak, may nakaaway, may nakagalit na kalaro.
Pero paglabas uli niyan mamayang hapon, okay na sila. Parang walang nangyari. O halimbawa, ang inyong mga apo, naglalaro, nagkaaway-away, maya-maya, pagkatapos ng ilang sandali, tapos na maglalaro na uli sila. Tingnan nyo tayo matatanda. Pag may nakaaway, hanggang mamatay, kaaway. Hanggang magpantay ang paa ko, hindi kita mapapatawad. Sa paligid niya, paghaharian tayo ng Diyos sa mga ganyang ugali. Yun yung isa sa mga dapat nating tularan sa mga bata. Dapat maging mapagpatawad. Huwag magtanim ng galit. Ano kang mapapala mo sa galit? At hindi nakakabawas sa pagiging tao natin ang magpatawad. Yung iba nahihiya. Akala niya ay mababawasan ang kanyang pagkatao pag siya'y nagpatawad. Tingnan niyo ang bata. Kung paanong napakabilis nilang lumimot sa mga kasalanang nagawa sa kanila, ganon din dapat tayo. Maging mapagpatawad. Huwag magtatanim ng galit. Ikalawa, ang mga bata masunurin. Tingnan niyo tayo mga elementary pa dati. Pag sabi ng teacher, upo. Upo. Pag sabi ng nanay, tigil. Pag sabi sa school, arms forward. Bakit paglaki natin, hindi nyo napapansin sa mga nag-aaway sa inyo? Yung habang pinipigil mo, lalong nang gigigil. Kapag kayo mga kapitbahay o mga kapatid na may kaaway, pigilan ninyo. At yan, isiglang-sigla ng pagganyan. Pero wag nyong pigilan. Tingnan nyo kung aalis. Nawawala ang ating pagiging masunurin. Inaakala nating paglaki natin, wala nang mas mataas sa atin. Ay, paano ang Diyos? At unang-una, kahit tayo'y tumatanda, dapat tayo laging nagiging masunurin sa kanyang kalooban. At anong kalooban ng Diyos? Ay, di kung anong katatayuan mo sa buhay ngayon. Kung ang iyong katatayuan ngayon ay nanay o tatay, yan ang kalooban ng Diyos. Maging masunurin ka at mabuting magulang. Ikaw ay kaibigan, ikaw ay anak, maging mabuti kang kaibigan at anak para sa iba. Dapat yan ang sinusunod mo dahil ang kalooban ng Diyos. Ang iba sa atin ay may sakit. Ang iba sa atin ay may problema. Yan ang kalooban ng Diyos upang ikaw ay laging sumunod sa kanyang ipinagagawa sa iyo. Mapagpatawad, masunurin. Ikatlo, panghuli, ang mga bata, masayahin. Tingnan niyo ang mga bata. Ang cute-cute, diga, pagka kayo nalaw, ang cute-cute naman ang batang ito, pahalik-halik ka pa. Pag natuto ng maglakad dyan at magsalita, tamo, iiwanan mo na yung nahabol na sa iyo, nagagalit ka, huwag ka nang sumama, hindi ka pwede doon. Bakit nung bata tuwang-tuwa ka? Habang nagsasalita, mama, papa, tuwang-tuwa ka. Ngayong paglaki may hinihingi na ayaw mo namang ibigay. Hindi nyo napapansin? At bakit kayo nahihiyang tumawa? Tingin nga kayo sa inyong katabi. O ngiti ng kaunti. Yan. Yan ang pusong bata. Pag sa hirap mamatay ng nakasimangot. Ako'y may nakitang sa kabaong nakasimangot. Ay, paano yung lagi ng galit? Pag sasama, yung nasa kabaong ka na, nakasimangot ka pa. Pag sasamang tingnan, mga minamahal, isang natatanging katangian ng bata, masayahin. Kaya nakita na ng bata na pinoproblema ang kanyang iuulam mamayang hapon, o iniisip niya, ano kayang isasaing namin mamaya? Wala. Bakit? Bahagi ng kasiyahan ng bata ang kanyang malaking pagtitiwala. Alam niyang may magulang na magtataguyod sa kanya, ganon din tayo. Huwag niyong kalilimutan na may Diyos. At dapat lagi kang puno ng kasiyahan, puno ng pagtitiwala sa Diyos na magbibigay sa iyo ng lahat ng biyaya. Tanyo, biruin ninyo, kahit na patong-patong ang inyong utang nung isang taon, tanyo, kalahati na uli ng Enero ngayon, ay buhay pa kayo Hindi pagkasapat siyang dahilan na kayo mahal ng Diyos. Maraming problema, may sakit, maraming bayarin. Tanyo, patapos na uli ang Enero.
Nakakaraos Yan ang patunay ng mga taong nagtitiwala sa Diyos. At alam ninyo, kapag puno ng kasiyahan ka, ibig sabihin, puno ka ng pagmamahal. Kaya ka natutuwa sa mga bata, hindi dahil siya nakakatuwa, kundi dahil mahal mo ang mga bata. Kaya ka matutuwa sa iba, kaya ka nga magtatrabaho, diga? Kahit kay pagod na pagod. Wala naman nagpapasalamat sa iyo. Pag uwi sa inyo, ikaw pa ang magsasaing ng iyong kakainin. Ay bakit magtatrabaho ka uli bukas? Ay di kayo na kasiyahan, yun ay pagmamahal. O kayong mga nag-aalaga ng inyong makukulit na apo, malilikot, lagi niyong napapagalitan. Ay bakit aalagaan mo uli bukas? Ang tawag doon ay pagmamahal. Bakit masaya kang maglingkod sa iba? Bakit masaya kang mag-alaga ng may sakit kahit nakakapagod? Ang tawag doon ay pagmamahal. Dahil ang taong masaya, puno ng pagmamahal. At ito ang hamon sa atin ng pagdiriwang na ito. Bukod sa mga pagbibihis, bukod sa pagpuprosesyon, bukod sa pagsigaw ng Viva, Pit Señor, bukod sa pagsasayaw, unang-unay dapat tularan ang batang si Jesus. Paano tutularan? Maging tulad ng mga bata. Kaya nga mahalaga ang mga bata, dinadala sa simbahan. Oo, minsan ay malikot. Oo, madalas ay maingay. Oo, madalas ay nakakatulog. Ay bata Ang problema pagka kayo na ang naglalaro diyan. Yun ang malaking problema. Pagka kayo na may mga hawak ng lobo at takbo-takbo kayo diyan. Ay bata. Kailan nyo dadalhin sa simbahan ang mga yan? Pero kapag dinadala niya sa simbahan, dapat itinuturo din. Kapag lumuhod, dapat lumuluhod. Unti-unti. Kapag tumatayo, kapag kumakanta, itinuturo sa mga bata. Sapagkat yan ay pananagutan natin sa paghubog natin sa kanilang pananampalataya. Tutulad tayo sa kanila na may pusong bata, pero responsibilidad mo ring turuan sila para lumago sa pananampalataya. Sabi po ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, number 159, si Jesus bilang tao, Santo Niño, ay may malaking pagtitiwala at palaging pagsunod sa kalooban ng Diyos. At yun ang dapat tularan. Gusto mong pagharian ka ng Diyos, tumulad ka sa bata. Tumulad ka sa Santo Niño. Gusto mong maging kapaki-pakinabang at kalugod-lugod sa Diyos, gumaya ka sa mga bata. Gumaya ka sa Santo Niño. At itong hilingin natin sa banal na pagdiriwang na ito, mga minamahal. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Panginoon, bigyan mo po ako ng mapagpakumbabang puso tulad ng sa iyo, ang Santo Niño. Yung mapagpakumbabang may pagmamahal upang sa kabila ng aking mga pinagdadaanan, patuloy akong magkaroon ng pusong tulad ng bata. Yung laging nagpapatawad, yung laging sumusunod, yung laging masayahin. Mga palatandaan ng iyong pagmamahal at pamatnubay sa akin. Tayo po ay magsitayo.